How I Met My Pakistani Husband, Part 1+1 equals 11. Ilan buwan pa nga lang kami nagkakasama ulit ng asawa ko, ay kinailangan ko na namang umuwi sa Pinas. Kasi nga, na-jaundice na naman ako. Partida yan ha, lagi pa kami magkaaway at walang pera. Paano pa kaya kung kami hindi nag-aaway at mapera? 8 months pa lang yata si Usman noon nasundan na agad. Naaalala nyo ba, kinento ko na nakasamahan ko na Pakistani na mabait ka ako sa bahay. Diba may anak din yun? Pagka nagkakasakit si Usman, siya ho ang nagpapainom ng gamot. Wala kasi kung gamot, diba? Siya may gamot dahil may anak din siya Siya ang nagpapainom. Iniipit niya sa dalawang hita niya si Usman. Tapos paiinumin niya. Pag umaga pa yun, pupunta sa may kwarto namin yun. Kukuhanin na naman si Usman noon. Hihilutin yung binti. Para daw mabilis lumakad, ka sa akin. Basta tuwang-tuwa siya sa amin mag-ina. Siguro naaawa din sa amin. Kasi nga, diba, kahit nakama, wala kami. Sabi siguro, kawawa naman na mag-ina na to. Ang kagandahan lang kay Usman, nung baby yan, napakabait niya ni Usman. Ang problema lang sa kanya dati, pag nagkakasakit, sobrang hirap pa inumin ng gamot. Nagboboltron yung bunga nga pag painumin mo ng gamot. Nung minsan pa, sobrang taas ng lagnat ni Usman. Kahit wala akong hinto sa pagpupunas, talagang hindi bumababa. May pilay pala, Aday sabi ko, ipa-ospital natin kasi kako hindi nawawala yung lagnat. Dinala namin sa emergency. Wala kasing bayad pagka-emergency, Tiningnan agad si Usman. Mataas nga yung lagnat. Pinainom agad ng gamot. Tapos, ang sabi sa amin ay kung i-confine daw, magkano bayad? Sabi namin ganun. Tapos, mahal! Wag na, sabi na. Wag na kasi wala nga kaming pera. Ay, kawawa talaga ng buhay namin, natandaan ko, yung dati kong katrabaho sa cleaning, marunong manghilot. Ang sabi ko sa asawa ko, tara kako, dali natin doon. Ay, buti na lang hinilot ho niya. Ayun, nawala na yung lagnat ni Usman. Ang hirap pa naman kay Usman, pag yan napipilay, kung hindi lagnatin yan, magkakakabag yan. Buti nga mabait yung dati kong katrabaho na yun sa cleaning. Kahit magkano lang iabot ko, okay lang sa kanya. Ayaw pang tanggapin, nahihiya naman ako kasi nga 'di ba buong araw yun katrabaho na, pagod na, inustorbo ko pa ng gabi. Sabi kahit sana pang merienda, 'di ba, pambili ng debote ba. Tapos 'di ba sa atin sa Pinas, binabakunahan yung bagong panganak hanggang 6 na buwan yata dapat kumpleto Tapos yung sunod na yata pag 1 taon na. Si Usman noon hindi pa kumpleto. Kaya sabi ko sa asawa ko, kailangan natin pabakunahan si Usman. Nagtanong-tanong kami sa Dubai. Napakamahal ng bakuna pala sa Dubai. 1,000 dirhams o 2,000 dirhams yata ang bayad. Mabuti na lang kanyo, sa Sharjah, meron doon, libre, walang bayad. Balik na pala tayo sa usapang buntis. Kung saan na naman napunta yung usapan natin. Nung mga time pala nato na buntis na ako, yung kapatid ni Adil na panganay, bumalik ulit sa Dubai. Maghahanap daw uli ng trabaho. Pero doon siya tumira sa may bayaw niya, sa kapatid ng asawa niya. Dumadalaw sa amin, nakikita niya siguro ako na para akong kataying manok. Masaya nga ako maglihi, hindi ako makakain, hindi ako makatayo, hindi ako makaligo. Nag-uusap silang magkapatid. Sabi ng kuya niya, sige, pauwiin mo na nga lang muna sa Pinas. At baka nga daw mapano pa kami mag-ina dahil nga hindi ako makain Hirap na hirap nga ako pag naglilihi. Pero sabi sa akin na asawa ko noon, kung gusto ko daw, sa Pakistan na lang muna ako umuwi. Sabi ko, gusto mo matay ako? Kung gusto mo na kung mamatay, pwede naman. Kasi nga, di ba, pagka maselan tayo maglihi, tapos, naarte pa tayo sa pagkain nag-aarte-artihan tayo Abel, baka lalo akong hindi makakain doon pagka iuwi niya ako. Kaya ayun, uwi ulit kami sa Pinas. Isang Pinay na naman, ang umuwi ng Pinas ng buntis na walang pera. Pero bumibili pa rin naman ako ng chocolate. Yung mga tag 5 dirhams 1 kilo. Ganon. Yung mumurahin. Para may pampasalubong man lang ba. Ang mga kapitbahay ko naman, kahit anong chocolate lang ibigay mo dyan. Mga tuwan-tuwa na yun. Hindi naman masiselan yun. Kaya nga masasarap silang bigyan. Kasi makikita mo na natutuwa talaga sila. Lalo yung mga bata. Nang nasa Pinas na pala ako, umalis na rin yung asawa ko doon sa Sharjah, sa tinitira namin. Nagtrabaho na siya sa kakilala niya. Driver naman ang pinasukan niya. Minsan din may pinapagawa sa kanyang trabaho yung amo niya. Pero hanggang 2 months lang doon yung asawa ko.
Yung pang 2 buwan nga yata niya ay hindi pa ibinigay yung sahod niya. Kasi nga, umalis na siya. Ewan ko, pagkatapos nung kung saan na naman ba siya napadpad. Hindi ko na matandaan. Pero minsan, nagpa-part-time siya. Kahit na construction, ganyan, iba-iba. Nagpa-part-time na lang siya. Kaso, iba talaga ang mindset ng asawa ko yan, oh. Diba? Hirap nga kami sa buhay, wala kaming pera. Nung buntis ako kay Mariam, siguro mga 5 months yung tiyan ko. 5 o 6 months yata. Pinapupunta niya na naman kami sa Dubai kahit na siya walang pera. Buisit na naman ho ako, Sabi ko, kaysa pumunta kami dyan, yung perang gagastusin mo ka ako, ipadala mo na lang o kaya gamitin mo na lang dyan yung iba. Tsak naman nun, mangungutang na naman siya. Ewan ko sa kanya, basta siya ay dapat magkakasama daw kami. Ganun, namimiss daw niya si Usman, ako. Hanggang sa pumayag na lang din ako kahit nabisit ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi mainit ulo ko sa kanya kasi nga iba siyang mag-isip. Ade ayan, punta na naman kaming mag-iina. 6 na buwan na yata tiyan ko o 5 buwan. Si Usman kalikutan, Dahil nung time na yan, naglalakad na si Usman kaya kalikutan na Pagdating namin ngayon, sa Sharjah na naman kami tumira pero sa ibang lugar. Dun sa tinitira namin, merong Indonesian yata o Nepali na babae. Jowa niya yata yung may-ari ng flat. Tapos siya ang nag-aasikaso doon. Mabait yun. Binibigyan pa ako ng luto niyang pagkain nun. Tapos lagi nilalaro si Usman. Ngayon, ang asawa ko, 1 month lang yung ibinayad. Dapat kasi sa mga nangungupa na ganyan, may deposit, Wala nga kaming pera. Sabi ng asawa ko, ay next week ibibigay, ganyan. Kaso, wala silang washing machine, walang wifi. Ang sabi sa amin, bago kami lumipat, kumpleto doon ang gamit. Ngayon, sabi ng asawa ko, ay lilipat na lang kami, kasi nga, walang gamit. Ayun, nagalit yung may-ari, Sumugo doon, ando sila sa may sala, sa kwarto kami, Lumabas yung asawa ko. Yun, nagtatalo-talo sila doon. Pamaya-maya, pumasok yung asawa ko. Kumakain pa kami noon Tanda-tanda ko ulam namin. Noodles pa yung pansit canton. Yung lalaki, kinatok yung pinto. Pag di ka lumabas niyan, sabi, tatadyakan ko tong pinto. Tatadyakan ko yung pamilya mo palabas. Sabing ganon. Masyado galit ng asawa ko, lumabas. Nagsambunutan yata sila. Hindi na suntukan sampalan ang nangyari sa kanila Hindi yata kasi marunong nang suntukan yung mga Pakistani puro hampas lang puro hampas, puro sampal. Egyptian yata yung may-ari. Hindi ko na matandaan kung anong lahi niya. Ngayon, lumabas ako. Inaawat kay asawa ko. Ang asawa ko, sa akin pa nagalit, ba't daw lumabas ako? Nasigawan pa ako. Pumasok ka dun, sabi sa akin. Bilis-bilis kong pumasok. Pero galit na galit ako noon. Hindi ko na lang siya sinagot. Kasi nga, baka mapahiya pa dun sa may mga tao. Pero sa isip-isip ko, sisigaw-sigawan mo lang ako sa harap ng iba, ha? Ayun, pumasok na lang muna ako. Ando pa rin naman si Usman. Kumakain ng pansit canton. Pagpasok nga ng asawa ko, hindi ko na siya pinapansin. Hinahayaan ko na lang siya. Dahil na-hurt ako, sinigawan ako. Tapos, tumawag siya ng pulis. Sabi pa nga sa kanya ng pulis ganyan talaga kadalasan nangyayari pagka nag-sharing sa mga tirahan. Pero nung umawat ako, nakita rin ako nung lalaki. Siguro nakita, buntis ako malaki yan. Parang huminto rin siya. Tapos, dumating din yung pulis. Tapos, sumama yung asawa ko sa may police station. Tapos yung nakaaway niya, tinawagan sa cellphone. Pinapunta doon. Tapos nagsorry yung lalaki. Kasi nga, sinabi rin ng asawa ko na sinabihan niya pamilya ko na tatadyakan niya palabas, ganun. Tapos nagsorry. Inilibre pa nga ng tsaa yung asawa ko Pagkatapos sila sa pulis nagtsahan pa sila Siya pa nga ang naghatid sa asawa ko pa uwi. Sa baba pala ng building noon, may malapit na park. Lagi kami doon ni Usman. Doon nga, naiinggit na naman ako sa ibang nakikita ko doon. Meron din ako nakita, Pakistani lalaki. Maliit lang siya. Tapos sobrang dami niyang anak. Mga 6 siguro o 7. Pero yung asawa niya, ang lalaki talaga ng ginto, pati mga anak. Nainggit na naman ako. Ingiterang pala ako talaga. Hanggang 15 days lang yata kami doon. Sabi ko sa asawa ko, uwi na lang kami. Hindi ka ako kakanayong ganito. Ang hirap nga ng buhay namin. Wala na rin halos nagpapautang sa kanya talaga. Kasi nga, puro na siya utang. Kung sana nakakabayad siya baka hindi naman At sa loob ng 15 days na yun, kasama kami, hindi siya naka-score sa akin noon. Buntis ako ayoko kako. Payag naman siya. Doon ka kako sa magsalasa ka doon. Sa CR. Inis na inis kasi ko sa buhay namin noon. Na ba't ganun? Hirap na kako papunta pa ng papunta. Kaya lagi kami nag-aaway talaga noon At ayun nga, umuwi na kami. Nung pagdating nga sa Pinas, ay alam mo na kung dala. Talagang kahit na tagpa 5 dirham sa chocolate,
Nung time na ito, wala akong bitbit. Di ba may mga bata akong binibigyan dun sa amin. Ang sabi nga talaga bang kahit na isang chocolate, walang uwi si Ate Gladys? Wala! Sa susunod na lang kako. Pagkatapos nga ng pangyayari na yan, lumipat na siya sa Dera. Doon may mga pinsan kasi siya na ang mga trabaho katulad ng ginagawa niyang trabaho. Sa mga bisa, sa mga gumagawa ng company, ganyan yung trabaho nila. Dito na nga nagsimula yung kahit papano, nakaluwag-luwag na kami sa buhay. Pero alam nyo, hindi ko pa rin talaga alam na siya yung maganda na kinikita niya. Kasi kung padalhan pa rin niya ako noon ay 13,000. Hindi ba tumaas yung padala? Pero pinapaayos ko na yung bahay namin nun sa Pinas. Kumbaga paunti-unti ba, kunwari sabi niya, magkano pagpapagawa ng pinto? Ganyan. O, papadalan niya ako. Pero saktong-sakto lang sa pagpapagawa ng pinto. Minsan nga kapos pa Tapos susunod, magkano yung bintana? Ganyan. O, papagawa namin bintana. Hanggang sa unti-unti naayos yung bahay namin. Tapos nang mga anak nga ako kay Mariam, hindi siya nakauwi noon. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakauwi. Hindi ko na matandaan. Pero baka nagtitipid kami noon, kaya hindi siya nakauwi. Kasi nga, balak niya na kaming kunin 3 noon. Di ba, ang family visa sa Dubai ay medyo mahal din. Lalo 3 kami. Kaya napag-isipan namin na wag na yata siyang pumunta. Gano, kami na lang ang pupuntang mag-iina. Nung time na to, ay buti nga nakinig sa akin, Nangako pala yung mga anak kay Mariam. Ayun, CS uli. Pero ngayon kasi, alam ko na dapat hindi ako kumain bago biyakin. Naka-schedule nga ako noon. Hinihintay ko na lang si doktora. Tapos biglang may dumating. Talagang puro manas siya. Kailangan niya na talagang biyakin. Ako naman yung time na yun ay 2 cm pa lang naman. Kaya siya na ang inuna ni doktora. Nung naghihintay na ako sa labas ng operating room, nang lumabas si doktora, lumapit sa akin. Tiningnan yung pa ako. Nang makita niya siguro na sa lapi, ay ito na yung susunod siguro. Confirm. Nung nasa operating room na ako, hindi na ako nakasagap ng chismis sa kanila. Hindi tulad nung kay Usman, nagising ako. Dito talaga kay Mariam, tulog ako. Nagising na lang ako nung tapos na. Tapos sabi ni doktora sa akin, ay gising ka na pala. Eto yung anak mo. Ikinis pa nga sa akin ni doktora. Sobrang ganda na anak mo, sabi sa akin. Maganda naman talaga si Mariam nung lumabas. Kaya nga lang kalbo. Pero maganda si Mariam, maganda rin ilong. Hindi katulad ng ilong ni Usman. Ganado nga si Adele. Sabi nga, ito kamukha ko, sabi. Pero nung magkasama na sila ni Usman, nung nakita niya rin si Usman sa personal, ay nasabi niya rin sa sarili niya, nakamukha niya, ilong nga lang daw ang hindi. Pati bato kasi, mga daliri, kuko, lahat kamukha niya, yung muka, yung ulo. Pinaregister ko agad si Mariam, tapos pinarush ko yung birth certificate. 1 month lang yata, lumabas na. Kaya agad, nakarating kami sa sa Dubai, pagkatapos namin kumuha ng passport. Ay, hindi pala kami nakarating agad, kasi may nangyari sa airport.